Isang hapon ng Disyembre, habang malabo ang ulap at malumanay ang hangin, nagpasya si Heaven na muling magtungo sa kanyang paboritong lugar sa gubat. Pero sa halip na dumidiretso sa pamilyar na daan patungong ilog, may tila humihila sa kanya sa isang mas malalim, mas masukal at mas malamig na bahagi ng kagubatan. Parang may aninong gumagalaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang mahinhin ngunit matamis na bulong ng hangin ang paulit-ulit na tumatawag sa kanyang pangalan. Heaven. Heaven. Hindi niya maipaliwanag pero hindi rin siya tumutol. Para bang ang kanyang mga paa ay gumagalaw na mag-isa, dinala siya sa isang lugar na tila hindi pa niya nararating kailanman. Doon niya nakita ang punong may kakaibang anyo. Mas matanda ito sa lahat ng punong nakita niya. Balot ng mga ugat na tila gumagapang pataas sa katawan nito. At sa gitna ng puno ay may tila malaking bitak. Parang isang pintuan na gawa sa mismong laman ng kahoy. Mula sa loob nito ay may malamlam na liwanag na bughaw. At parang may amoy ng hamog, ng bagong pitas na bulaklak, at ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. May kaba sa dibdib ni Heaven. Pero ang mas matimbang ay ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang balat. Isang halong takot, galak at pananabik. Inilahad niya ang kanyang kamay. Inilapit ito sa bitak ng puno at sa isang iglap, naipasok niya ang buong katawan niya sa loob nito. Biglang nag-iba ang paligid. Ang mga tunog ng kuliglig, ang ihip ng hangin at ang mga huni ng ibon ay biglang nawala. Napalitan ito ng kakaibang katahimikan. Isang uri ng pagkapayapa na tila may kaakibat na peligro. Ang mga kulay sa kanyang paligid ay hindi na normal. Mas matingkad ang berde ng dahon, mas matingkad ang bughaw ng langit, at may mga liwanag na parang alitaptap, ngunit mas maliwanag at mas organisado ang galaw. Sa di kalayuan ay may mga punong may gintong sanga at mga bulaklak na umiilaw sa dilim. Ang lupa ay tila masyadong malambot. Parang sinasalo siya sa bawat hakbang. Sa gitna ng gubat na iyon, biglang humigpit ang hangin. Narinig niyang muli ang kanyang pangalan, Heaven. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito parang hangin, kundi isang boses. Malalim, maamong at puno ng pag-aanyaya. Nilingon niya ang pinanggalingan ng boses at nakita ang isang nilalang. Hindi tao, pero mukhang tao. Maputi ang balat nito na tila walang bahid ng aram. May buhok na mahaba't makintab at mga mata na kumikislap na parang may sariling bituin. Nakasuot ito ng telang kumakapit sa katawan at halos lumulutang habang naglalakad sa ibabaw ng damo. May iba pang lumitaw sa paligid, lalaki't babae, pare-parehong may kaakit-akit na anyo at may kakaibang presensya. Tila silang mga nilalang mula sa panaginip o sa mga alamat na binabasa lang niya noon. Hindi siya makagalaw. Sa halip na takot, may nadama siyang parang hinihigop siya ng lugar na iyon. Parang hindi siya dayuhan, kundi matagal nang hinihintay. Isa sa mga engkanto ang lumapit sa kanya, mumiti at inilahad ang kamay. Walang sinabi. Pero sa titig pa lang nito ay para bang may sinasabi na, maligayang pagdating Heaven, dito ka na. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya alam kung siya ba'y tuluyang nawawala o kung sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang lugar. Ngunit isang tanong lang ang nanatili sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang bagong mundo. Buhay pa ba ako o ito na ang simula ng ibang klaseng realidad? Dahan-dahang iminulat ni Heaven ang mga mata at sa unay akala niya'y nananaginip pa rin siya. Ang kama kung saan siya nakahiga ay tila gawa sa pinagsama-samang bulaklak, mahahalimuyak na damo at mga hiblang ginto na malambot gaya ng ulap. Sa itaas niya, imbes na kisame, ay may mga dahon na may kumikislap na hamog, gumagalaw sa saliw ng ihip ng hangin. Sa gilid ay may ilog na dumadaloy, ngunit ang tubig ay kulay asul na halos parang ilaw, at sa ibabaw nito
ay may mga maliit na nilalang na lumilipad, halos di makita kundi sa gilid lang ng mata. Pinilit niyang umupo at sa kanyang pagkilos ay tila may mga damong kusa na humiwalay para bigyang daan ang kanyang katawan. Tahimik ang paligid, ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na nakakatakot, hindi ang uri ng katahimikang tila pinuno ng lihim na pagmasid. Ilang sandali pa, pumasok ang ilang nilalang sa silid na parang gawa sa likas na mga elemento. Barkong pader, bintanang yari sa mga malalaking kelp, at kisame na bahagyang bukas sa langit. Lahat sila ay may anyong tao, ngunit may hindi may paliwanag na aura sa kanilang presensya. Ang mga mata nila ay masyadong maliwanag, halos parang kristal, at ang bawat galaw nila ay parang sinasayaw ng hangin. Pino, mahinahon at walang bahid ng pagmamadali. Isang babae ang lumapit kay Heaven. May hawak na isang tasa ng inumin. Hindi ito nagsalita, ngunit ngumiti lamang at inilahad ito sa kanya. Bahagyang nanginig ang kamay ni Heaven habang tinatanggap ang tasa, ngunit sa sandaling ininom niya ang likido sa loob. Parang may init na lumaganap sa kanyang katawan. Isang kakaibang ginhawa na hindi niya pa kailanman naramdaman. "Nasaan ako?" tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit bago pa siya muling makapagsalita, ay may isang lalaking pumasok. Tumigil ang lahat ng nilalang sa loob ng silid at tila nagbigay galang sa bagong dating. Isa itong lalaking engkanto, matangkad, may maitim na buhok na abot balikat, at ang mata ay kulay pilak. Ang balat niya ay maputlang parang buwan sa gabi, at ang kanyang katawan ay matipuno ngunit elegante ang anyo. Siya si Kalyon, ang unang engkantong magsasalita kay Heaven. "Ikaw ay nasa silid ng pagsilang," aniya, "ang lugar kung saan muling nagigising ang mga bagong panauhin sa aming mundo." Hindi siya sigurado kung tama ang intindi niya, pero ramdam niyang hindi ito panaginip. Si Kalyon ay lumapit pa sa kanya at muling nagsalita. "Ang pangalan mo, Heaven, dala mo ang tinig ng dalawang mundo." Hindi niya alam kung paano nalaman ng lalaking ito ang kanyang pangalan, pero sa tono ng boses nito, para bang matagal na siyang hinihintay. Sinama si Heaven palabas ng silid at sa paglabas niya, hindi niya napigilang mapalunok sa kanyang nakita. Ang buong mundo sa labas ay para bang sining. Ang mga punong daan-daang talampakan ang taas ay may mga dahong parang gawa sa kristal. Sa kalangitan, may mga islang lumulutang na may mga palasyo sa ibabaw. Sa lupa, may mga hayop na kahawig ng mga usa, ngunit may pakpak. Sa bawat hakbang ni Heaven, sumasabay ang mga bulaklak sa kanyang paglalakad. Bumubuka, sumasayaw, at tila bumubulong. Ngunit sa likod ng kagandahan ay may pakiramdam siyang may mas malalim pang katotohanan. Sa bawat sulok ng lugar ay may mga matang sumusulyap sa kanya, puro kalalakihang engkanto. Mga nilalang na tila likha ng perpektong imahinasyon. Ngunit may mapupungay na titig na hindi lang basta pag-usisa, kundi may halong pagnanasa. Ang ilan sa kanila ay lumalapit, nagtatanong, "Tao ka ba talaga? At bakit ka pinayagang makapasok?" Si Heaven ay naguguluhan, ngunit si Kalyon ang siyang umaalalay sa kanya. Laging naroroon sa tuwing makikita niyang napapalibutan siya ng mga engkanto. "Hindi ka karaniwang bisita, aniya. May bagay sa iyo na hindi naming palubos na nauunawaan." Sa isang pagpupulong ng mga engkanto sa isang bulwagan na yari sa pulang korales at ginintuang mga ugat ng puno, ipinakilala si Heaven bilang isang espesyal na panauhin. Tila may mga batas sa kanilang mundo na nagbabawal sa ganap na tao na makapasok. Ngunit sa kung anong dahilan, nagbukas ang puno para kay Heaven. May mga bulong-bulungan sa paligid, may mga tanong kung dapat ba siyang itaboy, itago o panatilihin. Ngunit si Kalyon, bilang isa sa mga nakatatandang tagapangalaga ng daigdig na iyon, ay nagsabing hindi siya aksidente,
Dinala siya dito ng mismong kalikasan at kung siya ay itinakda, marahil ay dapat natin siyang tanggapin. Sa gabing iyon, habang siya'y nag-iisa sa kanyang bagong silid, pinagmamasdan ni Heaven ang sarili sa isang salaming gawa sa tubig. Nakasuot siya ng telang halos hindi ramdam sa balat, isang makintab na balabal na dumadampi lamang sa kanyang balikat at baywang. Napansin niyan mas makinis ang kanyang balat, mas matingkad ang kulay ng kanyang mata. Para bang unti-unti na siyang naaapektuhan ng mundo ng mga engkanto. Ngunit higit sa lahat, napansin niyang hindi lang ang pisikal niyang anyo ang nagbabago, kundi pati ang pakiramdam niya sa sarili. Sa gitna ng katahimikan, unti-unti niyang naririnig ang bulong ng hangin at tila nauunawaan niya ito. Sa loob-loob niya, tinatanong niya ang sarili, anong klasing mundong ito ang kanyang pinasok? At higit pa roon, anong klasing pagkatao ang unti-unti niyang nilulutang palabas mula sa kanyang puso? Sa mga matang, tila sinusundan siya saan man. Sa mga titig na parang humahaplos kahit walang kamay. Nararamdaman niyang unti-unting may nangyayari sa kanya. Isang pagbabago na hindi niya pa maipangalanan. Pero alam niyan may simula na siyang hindi basta-basta matatapos. Lumipas ang ilang araw na puno ng pagkamangha at pagkabigla si Heaven sa mga nakikita at nararanasan niya sa mundong iyon. Bawat umaga ay sinasalubong siya ng mga kafaibang nilalang na may belang masasarap na prutas, inuming nagmumula sa mga bulaklak at telang di hindi niya mawari kung tela pa ba o liwanag na nahawakan. Tila isang paraiso ang lugar, ngunit sa kabila ng lahat ng kagandahan may nararamdaman siyang unti-unting bumabalot sa kanya. Isang pag-aalinlangan na hindi niya mailarawan, isang pakiramdam na parabang siya'y dahan-dahang inaalisan ng kontrol sa sarili niyang katawan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng lawa na sinasabing sagradong lugar para sa mga engkanto, may dumating na 2 lalaking nilalang, parehong matangkad, makisig at halos hubad maliban sa balabal na nakasabit sa kanilang balikat. Ang isa ay si Elyon, isang masayahin at mapaglarong engkanto na laging nagpapatawa. Ang isa naman ay si Malek, isang tahimik at mapanuring nilalang na laging nakatitig kay Heaven na para bang may gustong basahin sa kanyang pagkatao. Umupo ang dalawa sa magkabilang gilid niya at sabay siyang tinanong, "Alam mo ba kung bakit ka talaga narito?" Napatingin si Heaven sa mga mata nila. Ngunit bago pa siya makasagot, inabot ni Elyon ang isang tasa ng alak na kulay amber. "Inumin mo ito," aniya, "upang makita mo ang tunay na anyo ng kaligayahan." Bahagya siyang nag-alinlangan, ngunit sa gitna ng presensyang mahirap tanggihan, dahan-dahan niyang ininom ang likido. Pagkababa niya ng tasa, tila biglang lumiwanag ang paligid. Ang mga puno ay nagsimulang sumayaw, ang mga bituin ay lumapit, at ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang umawit sa isang himig na di niya pa kailanman naririnig. Napansin niyang ang kanyang katawan ay naging magaan, tila nawalan ng bigat, at may musika sa hangin na nagpapagalaw sa kanyang katawan ng kusa. Wala siyang balak sumayaw, ngunit ang kanyang mga paa ay sumusunod sa kumpas ng di nakikitang tugtugin. Ang mga engkanto sa paligid ay nagsimulang palakpakan at sumabay sa kanyang galaw. Isa-isang lumapit sa kanya ang mga nilalang, mga lalaking engkanto na tila lumilitaw mula sa liwanag ng buwan. May humawak sa kanyang kamay, may humaplos sa kanyang pisngi at may yumakap sa kanyang likod. Sa kabila ng lahat, hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niyang para siyang isinilang muli, tinatanggap ng mga nilalang sa isang ritual na puno ng kasiyahan, lambing at tukso. Si Malek ay lumapit sa kanya, inilagay ang kamay sa kanyang bewang at mahinang bumulong. "Isa kang regalong ibinigay sa amin ng kalikasan." Napapikit si Heaven, hindi sa takot, kundi sa gulat sa damdaming bigla niyang naramdaman. Isang init sa kanyang dibdib na parang apoy na hindi nasasaktan, kundi nakakaaliw. Habang tumatagal ang gabi, naging mas matindi ang enerhiya sa paligid.
Ang mga engkanto ay nagsayaw ng paikot sa kanya. Sinasambit ang kanyang pangalan sa pagitan ng mga halakhak at halinghing. Sa gitna ng bilog, lumapit si Azeron, isang engkantong ngayon lamang niya nakita. Ngunit agad niyang napansin ang kakaibang aura nito. Mas matangkad siya kaysa sa lahat. Mas madilim ang kulay ng buhok, at ang kanyang mga mata ay kulay itim na may liwanag sa gitna. Hindi ito nimiti, ngunit hindi rin siya nagtangkang mangakit gaya ng iba. Tumayo lamang siya sa harap ni Heaven at hinawakan ang kanyang baba. Pinatingin siya sa mata at saka marahang nagsalita. Bakit ikaw? Ano ang dala mong apoy sa mundong ito? Sa simpleng tanong na iyon, naramdaman ni Heaven ang paghina ng kanyang tuhod. Hindi dahil sa pagod o kaba, kundi dahil may bigla siyang naramdamang koneksyon. Isang koneksyon na mas malalim pa sa pisikal, isang bagay na tila matagal na niyang iniiwasan pero ngayon ay pilit bumabalik. Hindi niya alam kung ito ba'y sa pilitan o bahagi ng ritual. Ngunit sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang siya'y nilalambungan na ng isang bagong uri ng damdamin. Isang pagsuko sa mundo na hindi niya maintindihan, ngunit ayaw na rin niyang takasan. Sa gabing iyon, habang ang mga engkanto ay patuloy na nagsasaya, si Heaven ay naiwan sa gitna ng bilog, nakaupo sa damuhang may sinag ng buwan, habang si Azeron ay nakatayo sa kanyang harapan, nakatingin lamang, walang imik. Sa katahimikan ng kanilang pagtitig, isang hindi binibigkas na pangako ang namuo sa hangin. Sa kabila ng lahat ng ligaya, sayaw at halakhak, may isang katotohanang unti-unting sumisilip. Hindi siya basta panauhin. Unti-unti siyang nagiging bahagi ng mundong ito at sa lalim ng titig ni Azeron, alam niyang hindi na siya basta babae sa mata ng mga engkanto. Unti-unti, nagiging laruan siya ng kanilang pagnanasa, ng kanilang kagustuhan at marahil ng isang kapalarang hindi na niya makokontrol. Kinabukasan, nagising si Heaven na tila wala sa sariling katawan. Ang kanyang balat ay parang mas sensitibo sa hangin. Ang kanyang pandinig ay mas matalas. At kahit ang pagdampi ng sinag ng araw sa kanyang mukha ay tila may kakaibang kiliting hatid, dumilat siya sa silid na yari sa mga pilak na dahon at buhay na puno. Sa paligid, may mga engkantong abala sa pag-aayos ng kanyang mga damit. Mga kasuotang halos hindi tumatakip, gawa sa pinong sinulid ng liwanag at mga telang humahaplos sa kanyang balat na parabang sinasayaw ng hangin. Tiningnan niya ang sarili sa isang plorero ng tubig na nagsisilbing salamin. Hindi na siya ang parehong babae na umalis mula sa kanilang baryo. May kakaibang liwanag na sa kanyang mata at kahit siya ay hindi niya maipaliwanag ang damdaming namumuo sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga araw at gabi sa mundong iyon na parang walang oras. Tuwing umaga, tinatanggap siya ng mga engkanto sa isang silid na puno ng halimuyak, musika at pagkain. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pananatili, napansin niyang unti-unti na siyang tinatanggalan ng sariling pagpili. Ang kanyang oras ay hindi na kanya. Isinama siya sa paliligo sa lawa ng kristal habang natapaligid sa kanya ang mga lalaking engkanto. Sinasabon ang kanyang balat, pinapahiran ng mabangong langis at sinasabayan ng mga awiting nakakabighani. Sa una, akala niya ay bahagi lamang ito ng kanilang kultura. Ngunit habang tumatagal, napagtanto niyang tila isa itong uri ng pagsamba o marahil ay pagpapanggap ng pagsamba na may mas malalim na layunin. Sa isang gabi ng tinatawag nilang Pista ng Apoy, si Heaven ay isinama sa gitna ng isang malawak na clearing sa kagubatan. Sa gitna nito ay may altar na yari sa batong itim at sa paligid ay may mga sulo na naglalagablab ng apoy na kulay bughaw. Isinuot sa kanya ang isang kasuotang halos wala nang natatakpan sa kanyang katawan, isang manipis na telang kumikinang, binigkis lamang ng ginto sa baywang at balikat. Nang lumakad siya papunta sa gitna ng altar, napansin niyang napapaligiran siya ng daan-daang engkanto.
Lahat ay nakatingin sa kanya, mga mata na puno ng paghanga, pananabik at pagnanasa. Sa gitna ng seremonya, tinugtog ang musika na tila nang gagaling sa loob mismo ng kanyang katawan. Naramdaman niyang muli ang pagbabalik ng kakaibang enerhiya. Hindi siya lasing, ngunit parang wala na siyang kontrol sa kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay kusang gumalaw, sumasayaw, umiindayog. Sa bawat galaw niya ay may humihiyaw ng papuri. May lumalapit upang halikan ang kanyang kamay, ang kanyang balikat, ang kanyang leeg. Ang mga engkanto ay tila gutom na hayop na matagal nang naghihintay. Isa-isang lumapit ang mga lalaki sa kanya. Hinahaplos ang kanyang balat, binubulungan ng mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit malinaw ang ibig sabihin. May mga pagkakataon na siya'y buhatin, halikan, laruin, hindi marahas, kundi may halong sining at pagnanasa. Para bang isa siyang inaalay na diwata ng kaligayahan. Hindi siya pinilit, ngunit hindi rin siya binigyan ng tunay na pagpipilian. Sa gitna ng lahat ng iyon, nagtanong siya sa sarili, pumapayag ba ako? O isa na akong bahagi ng mundong ito na hindi na makakatanggi? Sa kalagitnaan ng gabi, lumapit si Azeron. Tahimik siyang pinanood nito habang sumasayaw. Hindi sumali, hindi nagpakita ng pagnanasa. Ngunit ang presensya nito ay tila mas malakas kaysa sa lahat. Nang lumapit siya kay Heaven, agad na tumigil ang musika. Tila kinikilala siya ng buong kagubatan bilang may kapangyarihang higit sa lahat. Hinawakan niya si Heaven sa baywang at pinatigil sa paggalaw. Walang salitang binitawan si Azeron, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang tanong na hindi kailanman binigkas. Ikaw ba'y alipin ng sarap o isa kang nilalang na may kaluluwa pa rin? Sa mga sumunod na araw, naging mas malinaw sa kanya ang kanyang papel sa mundong iyon. Ginagawa siyang tagapaghatid ng ligaya. Ginagawang muse ng bawat pista. Sinasamba ng mga engkanto bilang katawan ng kalikasan. Ngunit sa bawat gabi na nag-iisa siya sa silid, umiiyak siya ng tahimik. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kalituhan. Unti-unti ang kanyang pagkatao ay napapalitan ng isang bagong anyo, isang laruan sa mata ng mundong hindi siya tinanong kung gusto ba niyang maging bahagi nito. Ngunit kahit sa gitna ng pagkalugmok, isang bahagi sa kanya ang nagsimulang magising. May pagnanais siyang maunawaan kung bakit siya, kung anong halaga ang meron siya na hindi kayang tapatan ng sino man sa mundong ito. At sa bawat tahimik na gabi, ang mukha ni Azeron ang bumabalik sa kanyang isipan. Ang tanging nilalang na hindi kailanman humawak sa kanya ng walang pahintulot. Na hindi kailanman nang akit sa gitna ng pang-aakit ng iba. Sa mundong nilamon siya ng pagnanasa at kalituhan, isang tanong ang patuloy na humahabol sa kanya. May puwang pa ba para sa isang tunay na damdamin? O nilikha na lamang siya para maging laruan ng kanilang pagnanasa habang buhay? Hindi niya namalayan kung ilang araw na ang lumipas mula nang magsimula ang mga ritual. Sa bawat umaga na siya'y gumigising, tila may bahaging unti-unting nawawala sa kanyang sarili. Wala namang bumabawal sa kanya sa kahit anong bagay. Maaari siyang tumanggi, maaari siyang lumayo, maaari niyang ipikit ang mga mata at magtago. Ngunit ang pinakamasaklap ay wala na siyang pakiramdam na kailangan pa niyang tumanggi. Unti-unti na niyang tinanggap na sa mundo iyon, siya ay may layunin na hindi niya pinili. At sa pagtanggap na iyon, unti-unti na rin niyang kinakalimutan kung sino siya bago siya pumasok sa mundo ng mga engkanto. Sa tuwing siya'y sinasayawan ng mga nilalang sa gitna ng gabi, sa tuwing hinahaplos ang kanyang buhok at binubulungan ng mga salitang di niya nauunawaan, napapikit na lamang siya at isinasaalang-alang na baka ito ang kapalarang inilaan sa kanya. Pero sa kalaliman ng kanyang katahimikan, may mumunting sigaw ang kanyang damdamin, isang tanong na ayaw mamatay. Ito ba ay totoo kong pagkatao
o bahagi lang ng panggugulo sa loob ng mundong ito. Isang gabi, habang nakatayo siya sa itaas ng isang burol kung saan tanaw ang lawak ng kagubatan, narinig niyang muli ang mga yapak ni Azeron. Tahimik itong lumapit sa kanya, gaya ng palagi. Walang dala kundi ang presensyang tila laging may sinasabi. "Nakakatulog ka pa ba?" tanong ni Azeron, diretsahan ngunit may pag-aalalang tago sa tinig. "Hindi ko alam," sagot ni Heaven, hindi lumingon. "Pakiramdam ko, gising ako pero nananaginip. At kapag natutulog ako, parang mas totoo pa ang mga pangyayari kaysa sa panaginip." Tumahimik si Azeron. Hindi niya alam kung paano niya ito dapat alalayan. At sa kabila ng kapangyarihang taglay niya bilang leader ng mga mandirigmang engkanto, sa harap ni Heaven ay tila isa lamang siyang nilalang na walang sapat na kasangkapan para maintindihan ang damdamin ng isang taong unti-unting nilulunod ng mundo nila. Ilang sandali pa'y naupo si Heaven sa damuhan at si Azeron ay sumunod. "Pumapayag na ba ako?" tanong ni Heaven, mababa ang tinig. "O wala na lang talaga akong laban?" Tiningnan siya ni Azeron at sa unang pagkakataon ay marahang inilapit ang kanyang palad sa palad ni Heaven. Hindi upang hawakan kundi upang ihandog. "Laban ang puso kahit ang katawan ay sumuko," tugon niya. "Nararamdaman mo pa rin kung anong totoo. Iyon na ang katibayan na ikaw ay hindi pa nawawala." Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang inilapit ni Heaven ang kanyang palad sa palad ni Azeron. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga kamay, parang may pumutok na liwanag sa paligid nila. Isang init na hindi nakakasunog, isang sensasyong hindi malagyan ng pangalan, pero alam nilang pareho nila iyong naramdaman. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang kanilang pagsasama. Hindi ito kagaya ng mga ritual na puno ng sayaw at pagkilos ng katawan. Sa halip, naging tahimik ang mga sandali nila. Mga lakad sa ilalim ng ilawan ng mga alitaptap, mga pag-upo sa lilim ng punong may ginintuang ugat, mga palitan ng tanong at sagot na tila hindi kailangan ng kasiguruhan. Sa piling ni Azeron, naramdaman ni Heaven ang kakaibang kapayapaan. Hindi ito tulad ng kasiyahan ng pista, hindi rin ito tulad ng pagsuko sa kagandahan ng mundong iyon. Isa itong uri ng damdamin na tahimik, ngunit buo, malamig ngunit mainit, at kakaiba sa lahat ng naranasan niya sa piling ng iba pang engkanto. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa gilid ng lawak, tiningnan siya ni Azeron ng diretsyo at nagsalita. "Kung ipag-uutos ng mundong ito na ikaw ay manatiling bahagi ng mga ritual nila, lalaban ako." Napatingin si Heaven at sa mga mata ni Azeron ay nakita niya ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang malasakit na hindi base sa pagnanasa, kundi sa respeto. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata. "Sa unang pagkakataon," bulong ni Heaven, "pakiramdam ko, hindi ako laruan, hindi ako pagkakatuwaan. Isa akong taong may halaga." Dito siya unang ngumiti. Isang ngiting totoo, hindi bahagi ng pagkukunwari, hindi dulot ng kakatuwang alak ng mga engkanto. At sa gabing iyon, sa ilalim ng katahimikan ng kalikasan, sa ilalim ng ilaw ng buwan na tila saksi sa lahat, hindi nila kailangang magsalita pa. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Marahan, walang pagmamadali, walang ritual. Isa itong halik na puno ng tanong, ngunit may halong kasiguruhan. At sa bawat haplos ng kanilang katawan, hindi ito naging seremonya. Ito'y naging tugon sa isang tawag ng damdamin, isang pagtanggap na sa gitna ng mundong puno ng panlilinlang at layaw, may dalawang kaluluwang natutong kumapit sa isa't isa, hindi dahil sa sapilitan, kundi dahil sa tunay na pag-unawa. Dito unang naramdaman ni Heaven na may posibilidad na kahit sa isang mundong hindi kanya, may espasyong pwedeng maging tahanan. Hindi siya kailangang manatiling bilanggo ng kagandahan at kasaysayan ng engkanto. Maaari siyang magdesisyong manindigan, tumanggi o magmahal,
Hindi dahil sa inaasahan, kundi dahil sa pinili niya mismo. Sa katahimikan ng gabing iyon sa yakap ni Azeron, natutunan ni Heaven ang unang hakbang ng pagbabalik sa sarili. Ang pagtanggap na siya ay higit pa sa laruan. Siya ay babae. At sa piling ng engkantong hindi siya inalipin, unti-unti niyang muling nakilala ang sarili. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Bagamat nanatiling pareho ang kulay ng kalangitan, ang tunog ng hangin at ang mga palamuting ligaya sa mundong engkanto, ang paningin ni Heaven ay tila nabuksan sa isang bagong lente. Sa bawat galaw ng paligid, sa bawat paglapit ng mga nilalang sa kanya, hindi na siya bulag na tagasunod ng kanilang mga ritual. Unti-unti niyang naramdaman ang hangganan ng kanyang sarili at higit sa lahat, ang tiyak na damdaming hindi na siya basta lalaruin ni Numan. Sa tuwing sumasapit ang mga pagdiriwang at siya'y inaanyayahang magsuot muli ng mga kasuotang manipis at halos hubad, magtanghal ng sayaw para sa kasiyahan ng mga engkanto, hindi na siya otomatikong sumusunod. Hindi man niya tuwirang tinanggihan ang kanilang mga anyaya, ay mararamdaman na sa kanyang kilos ang pagbabagong unti-unting lumalakas mula sa loob. Ang kanyang presensya sa piling ni Azeron ay naging mas madalas at mas makahulugan. Hindi sila laging nag-uusap, ngunit ang mga titig nila sa isa't isa ay tila palaging may laman. Mga tanong, pag-aalala, pananabik, at minsan tahimik na pangungusap ng pag-unawa. Sa gitna ng mga gabi, sa ilalim ng mga punong gumagalaw ayon sa hangin, naglalakad sila magkahawak kamay. Ibinabahagi ni Azeron sa kanya ang mga lihim ng mundong iyon, ang kasaysayan ng kanilang lahi, ang tunggalian ng kalikasan at kagustuhang kontrolin ang kagandahan, ang mga nilalang na nawawala sa sarili dahil sa sobrang pagkagiliw sa kariktan. Isa raw si Azeron sa mga mandirigmang dating naniniwala na walang halaga ang damdamin ng tao. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita niyang sa damdamin ng tao nagmumula ang pinakamalalim na kapangyarihan. Ilang dang taon na akong umiiral, ani Azeron habang nakaupo sila sa isang malaking ugat ng punong ginto. Pero ngayong kasama kita, pakiramdam ko ngayon lang ako nagsimulang mabuhay. Hindi siya nagsalita agad. Hinawakan lang ni Heaven ang kamay niya at tumango. Kasi kahit hindi niya masabi sa sarili kung ano ang eksaktong nararamdaman, alam niyang may bago, may totoo, may lumalalim. At kahit siya'y hindi pa handang pangalanan ito, inatanggap niyang dumarating na ito ng kusa, hindi bilang panghaalipin, kundi bilang paglalaya. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Napansin ng iba pang mga engkanto ang unti-unting paglayo ni Heaven sa mga ritual at ang pagiging malapit nila ni Azeron ay naging usap-usapan. May mga engkantong babae na tumingin sa kanya ng may paninibugho at mas marami ang mga lalaking tila nabigo sa inaasahan nilang patuloy na pagkakaroon ng karapatan sa katawan ni Heaven. Isang gabi, habang naglalakad siya ng mag-isa papunta sa kanyang silid, hinarang siya ni Kalyon, ang engkantong unang tumanggap sa kanya sa mundo nila. Bakit mo itinatangi ang isa, gayong ang kagandahan mo'y para sa lahat? Tanong nito. Hindi ba't itinakda ka upang maging liwanag ng aming mundo? Sa halip na sagutin, tumingin lamang si Heaven sa kanya at mahinahong nagsalita. Ang liwanag ay hindi palaging para paghatian. Minsan kailangan itong pangalagaan. Pagkatapos ay tumalikod siya at iniwan si Kalyon sa dilim. Dito nagsimulang madama ni Heaven ang pagkakaiba ng ugnayan niya kay Azeron. Sa halip na pagsunod, pagmamando o pananabik, ang hatid ng presensya nito ay katahimikan. Sa mga gabi nilang magkasama, hindi laging may pagniniig. Minsan ay yakap lang sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga bituin. Minsan ay mga kwentong inuukit sa gitna ng katahimikan. Ngunit isang gabi, habang sila'y nakahiga sa gilid ng lawa, nagsalita si Azeron. Handa akong labagin ang batas ng mundo namin para sa'yo. Kung gusto mong bumalik, tutulungan kitang makalabas. Nanlaki ang mata ni Heaven. Hindi niya inasahan iyon.
Matagal na niyang inilihin sa sarili ang pangarap na makabalik, pero natutunan na rin niyang tanggapin ang posibilidad na ito na ang kanyang kapalaran. Ngunit sa pagkakataong iyon, nang marinig niya ang posibilidad ng kalayaan, biglang gumulo ang kanyang isipan. "Bakit mo gustong gawin iyon?" tanong niya. "Dahil mahal kita," sagot ni Azeron. Tahimik si Heaven. Tumitig siya sa mga mata ni Azeron at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Hindi dahil sa sinabi nito, kundi dahil sa totoo rin ang nararamdaman niya. Isang takot na mawala ang nagiging mundo niya. Ngunit isang pananabik na baka sa labas ng mundo ng mga engkanto, may mas malalim pang dahilan kung bakit siya dinala ron. Sa mga araw na sumunod, naging mabigat ang hangin. Parang may papalapit na pagbabago, at kahit walang sinasabi ang mga engkanto, ay nararamdaman niya ang tensyon. May mga matang sumusunod sa kanya, mga nilalang na dati magiliw, ngunit ngayoy tila nagmamasid. Sa loob ng puso ni Heaven, alam niyang hindi niya kayang manatili sa mundong iyon kung ang kapalit ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang pagkatao. Ngunit hindi rin niya kayang iwan si Azeron ng basta-basta, at sa gitna ng pagkalito, isang ideya ang unti-unting namuo sa kanyang isipan na baka may paraan upang hindi mamili, na baka may landas sa gitna ng dalawa, na baka kung pipiliin niyang bumalik, maaari siyang magdala ng bahagi ng mundong iyon sa puso niya. At kung pipiliin niyang manatili, dapat itong maging desisyong buo, hindi sa pilitan, kundi kusang loob. Sa mata ni Azeron, sa bawat sulyap ng mga engkanto, sa bawat hamog na bumabalot sa gabi, unti-unting hinuhubog ni Heaven ang susunod niyang hakbang. Hindi na siya batang nawawala. Hindi na siya laruan ng kagandahan. Isa na siyang babaeng marunong magmahal at higit sa lahat marunong pumili. At sa pagpiling iyon, doon nagsisimula ang tunay na paglalaya. Isang gabi, habang nakahiga si Heaven sa ilalim ng punong kristal at nakatanaw sa langit ng mundong engkanto, biglang dumilim ang paligid. Ang mga bituin na laging nagniningning sa kalangitan ay isa-isang naglaho, at ang mga alitaptap na palaging naglalaro sa hangin ay biglang naglaho na parang sinipsip lang anino. Bumangon siya, may kaba sa dibdib na hindi niya maipaliwanan. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y dumating, naramdaman niyang may mali. Hindi ito bahagi ng ritual, hindi ito seremonya, kundi isang babala na tila galing sa puso ng mundo. Sa kalagitnaan ng katahimikan, naramdaman ni Heaven ang biglaang pagyanig ng lupa. Umalo ng lupa sa ilalim ng kanyang paa, at ang mga punong dating tila walang hanggan ang lakas ay yumuko sa isang direksyon. Ang hangin ay lumamig, hindi gaya ng lamig ng gabi, kundi lamig na may kasamang takot. Dumating si Azeron, hingal at may bahid ng sugat ang bisig. May gumising, sabi niya habang tinititigan si Heaven. Ang pusong lupa, ang pinakamatandang espiritu sa mundong ito, ay nagising sa galit. Hindi niya matanggap na may tao pa ring nananatili sa atin. Napasinghap si Heaven. Akala niya ay unti-unti nang natatanggap ng mundo ng mga engkanto ang presensya niya. Ngunit may nilalang palang mas malalim, mas matanda, mas makapangyarihan kaysa sa kahit sinong engkanto. Ang pusong lupa raw ay siyang tagapagbantay ng balanse, at sa pananatili ni Heaven ng higit sa itinakdang mga araw ay naistorbo raw ang sagradong agos ng lakas ng mundo. Sinusufat niya ang puso mo, dagdag ni Azeron. At kung hindi mo pipiliin kung saan ka nabibilang, ikaw ay kakainin ng kanyang galit. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Daluhong, isang engkantong matanda na bihira lamang lumitaw sa anumang pagtitipon. Nakasuot siya ng telang itim na tila ginawa mula sa mismo anino ng gabi. Lumuhod siya sa harap ni Heaven, hindi bilang pagbibigay galang, kundi bilang pagbibigay ng babala. Kung hindi ka aalis bago mo simula ang buwan ng berde, aniya, hindi ka na makakabalik kailanman sa mundo ng tao.
at ang puso mong kalahating tao ay mapupunit sa pagitan ng dalawang mundo. Mamumuhay kang buo sa katawan, ngunit wala ng kaluluwa. Tumahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Heaven ng matinding takot. Hindi dahil sa kapahamakan, kundi sa bigat ng pagpili. Sa loob ng mga araw at gabing lumipas, unti-unti siyang naging bahagi ng mundong ito. Minsan bilang tagapagdala ng ligaya, minsan bilang nilalang na ginagalang. Ngunit higit sa lahat, naging bahagi siya ng damdamin ni Azeron. Ngunit totoo rin na may bahagi pa rin siya na nananabik sa mundo ng tao. Ang alaala ng kanyang pamilya, ang kanyang sariling pagkatao, at ang hindi natapos na mga tanong sa kanyang nakaraan. Binigyan siya ng taning. 3 araw bago tuluyang pumasok ang buwan ng berde. Ang panahong kung kailan ang enerhiya ng mundo ng mga engkanto ay sumasakop sa lahat ng bagay at wala nang makakatakas. Sa loob ng 3 araw, kailangan niyang pumili, manatili sa mundong ito bilang engkanto sa puso o bumalik sa mundo ng mga tao at talikuran ang lahat ng naranasan niya. Dinala siya ni Azeron sa tulay ng hamog. Isang lugar sa gilid ng mundong engkanto kung saan nagsasalubong ang dalawang mundo. Isang ilog na binabantayan ng 4 na nilalang. Tigre, uwak, ahas at babae na may 3 mata. Ito lang ang daan palabas, ani Azeron. Kung tatawirin mo ito bago ang 3 araw, makakabalik ka. Ngunit pagkatapos noon, kahit ako ay walang magagawa, hinawakan siya ni Azeron sa kamay. Sasamahan kita kung nanaisin mo. Iwan ko ang lahat para sayo. Pero kung pipiliin mong manatili, panindigan mo ito, Heaven, hindi bilang laruan, kundi bilang ikaw. Hindi alam ni Heaven kung iiyak siya o tatahimik. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya alam kung alin ang mas mahalaga. Ang kalayaang bumalik sa pinanggalingan o ang pananatili sa piling ng nilalang na sa wakas ay nakakita sa kanya hindi bilang gamit, kundi bilang babae. Tumalikod siya at tiningnan ang kagubatan, ang mga punong naging silungan niya, ang mga nilalang na minsang sumamba at minsang tumutol sa kanyang presensya. Tumingin siya sa tulay na puno ng hamog, ang daan pabalik sa kung sino siya bago pa siya pumasok sa punong iyon. At sa gitna ng 2 landas, naroon siya hindi bilang nawawala, kundi bilang isang babae na kailangang pumili. Mula sa kalanitan, bumagsak ang unang bulalakaw. Hudyat ng nalalapit na pagdating ng buwan ng berde. Nagsimulang umikot ang oras. 3 araw na lamang. At sa bawat tibok ng puso niya, mas lalong tumitibay ang isang katotohanang hindi niya matatakasan. Anuman ang pipiliin niya, may bahagi ng kanyang sarili ang kailangang isuko. Ang tanong na lamang ay kung alin ang mas matimbang, ang pagbalik sa sarili o ang pananatili sa pag-ibig na natagpuan sa mundong hindi kanya. Muling sumapit ang gabi at sa unang pagkakataon mula nang siya'y dumating sa mundo ng mga engkanto, si Heaven ay hindi matahimik. Sa kanyang silid na yari sa mga dahon at sinulid ng bituin, habang binabalot siya ng malamig na hangin at bahagyang sinag ng buwan, iniisa-isa niya sa isipan ang mga alaala ng kanyang buhay, bago siya pumasok sa punong iyon at pagkatapos. Iniisip niya ang gulo sa kanilang bahay, ang kalungkutan sa kanyang baryo, ang damdaming tila wala siyang halaga sa sariling mundo. Ngunit kasabay ng mga alaala ay ang mga bagong damdaming dumating, ang mga gabi ng katahimikan sa piling ni Azeron, ang pagkakatuklas ng isang mundong kasing ligaw ng kanyang kalooban, at ang pag-unlad ng sarili niyang lakas bilang babae. Hindi na siya pareho ng babaeng naligaw sa kagubatan, hindi na siya mahina, hindi na siya takot at higit sa lahat, hindi na siya laruan. Ngunit ang mundo ay tila hindi pa tapos sa kanyang pagsubok. Sa 2 araw bago sumapit ang buwan ng berde, ginising siya ng mga sigaw mula sa labas. Lumabas siya ng silid at tumambad sa kanya ang kaguluhan. Mga nilalang na nag-aaway,
mga puno na tila lumuluha ng dakta at hangin na may dalang amoy ng abo at pagkasira. Tumakbo siya papunta sa gitna ng kagubatan, kung saan nakita niya si Azeron, sugatan at nakaluhod, habang hinaharangan ang isang nilalang na halos hindi niya maipaliwanag ang anyo. Isa itong engkantong dambuhala, may balat na parang bato, mata na pula, at tinig na lumalagapak sa bawat salita. Ito ang tagapagtanggol ng batas, ang nilalang na bumabangon tuwing may paniniwalang nilalabag ang panuntunan ng kanilang daigdig. Nalaman niya mula kay Daluhong na ang mga tagapagtanggol ay hindi basta umaatake, maliban na lamang kung may kasalanang hindi mapagpatawad. Siya ay may pusong lumilihis, wika ng tagapagtanggol sabay tingin kay Heaven. Hindi niya piniling umalis. Ngayon, ang katawan niya ay bahagi na ng ating daigdig. Ang kaluluwa niya, kung hindi niya papipiliin, ay magdudulot ng pagkawasak sa balanse ng ating mundo. Tinitigan ni Heaven ang nilalang, hindi na may takot kundi may paninindigan. Ngunit bago pa siya makalapit, pinigilan siya ni Azeron. Ako ang dahilan, aniya habang nakatingin sa tagapagtanggol. Ako ang pumigil sa kanyang pag-alis. Ako ang humiling sa kanyang manatili. Ngunit walang emosyon ang nilalang. Wala kaming kinikilalang pag-ibig, tanging batas. Sa gitna ng tensyon, tinig ng isa pang engkanto ang sumingip. Si Kalyon, ang dating malapit kay Heaven, ngunit ngayoy tahimik na lang na nanonood mula sa malayo. Bakit hindi natin pakinggan ang puso niya? Hindi siya katulad ng ibang panauhin. Sa kanya, nagising ang damdamin ng maramo sa atin. Napatingin si Heaven kay Kalyon, bahagyang nagulat. Isa ito sa mga huling nilalang na inaasahan niyang kakampi. Ngunit marahil, nakita rin ni Kalyon ang pagbabago sa kanya, na hindi na siya nilalang na pinapailalim sa kagustuhan ng iba, kundi may sariling tinig na marunong pumili. Ngunit sa gitna ng pagtatalo, isang ideya ang nabuo sa isipan ni Heaven. Hindi niya nais ang away, hindi niya nais na may masaktan, lalo na si Azeron. Kaya sa halip na makipagtalo, hinawakan niya ang kanyang dibdib at nagsalita. Kung ako ang dahilan ng kaguluhan, hayaan ninyong ako ang lumapit sa pusong lupa. Hayaan ninyong ako mismo ang humarap sa pinagbulan ng batas ng mundong ito. Tahimik ang lahat, kahit si Azeron ay hindi nakapagsalita, sapagkat alam nila walang sinuman ang lumalapit sa pusong lupa nang hindi binabayaran ng kapalit, kaluluwa, alaala o buhay. Ngunit hindi na natatakot si Heaven. Kasama si Azeron, tumungo sila sa pinakagitna ng kagubatan, sa pusod ng mundong engkanto, kung saan nakatago ang pusong lupa, isang nilalang na hindi lamang espiritu, kundi mismong pinagmumulan ng enerhiya ng kanilang mundo. Sa paglapit nila, unti-unting lumiwanag ang paligid. Ang mga puno ay yumuko, ang hangin ay tumigil, at ang lupa ay bumuka. Hinayaan silang pumasok. Sa gitna ng isang hukay na puno ng ilaw, doon lumitaw ang nilalang. Malaki, hugis babae gawa sa lupa, ugat at bato, ngunit ang mata ay puno ng apoy at karunungan. Hindi ito nagsalita. Tumingin lamang ito kay Heaven at ang paligid ay biglang tumahimik. At sa katahimikan na iyon, may pumasok sa isip ni Heaven, mga alaala ng mundong engkanto, mga ritual, mga gabing puno ng aliw, ngunit higit sa lahat, ang mga sandaling hindi siya hinawakan, kundi minahal. Mahal ko siya, bulong ni Heaven, hindi para ipaliwanag ang sarili, kundi para aminin ang totoo sa loob ng puso niya. Ngunit hindi ako narito para sirain ang balanse. Nais kong mamuhay ng may pagpili, hindi bilang sakripisyo o bilang alipin. Kung dapat akong umalis, aalis ako. Ngunit kung nararapat akong manatili, manapili ako, hindi dahil kailangan niyo ako, kundi dahil ako'y pumili. Tumahimik ang pusong lupa, at sa ilang saglit ng katahimikan mula sa dibdib nito ay lumabas ang isang maliit na liwanag, isang buto na lumulutang sa ere. Lumapit ito kay Heaven at dumapo sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon,
may narinig siyang tinig sa kanyang isipan. 3 araw ang ibibigay ko, ngunit hindi para takasan ang kapalaran, kundi para piliin ito ng buo. Sa pagwawakas ng ika-3 araw, dapat pumili ka, at anuman ang piliin mo, wala nang balikan. Bumalik si Heaven at Azeron sa nayo ng engkanto, bit-bit ang buto ng liwanag. Sa katahimikan ng kagubatan, nalalaman ng bawat nilalang na ang babaeng minsang tinuring na laruan ay ngayon ang babaeng magpapasya ng kapalaran ng 2 mundo. Hindi na siya umaasa ng awa, hindi na siya naghahanap ng ligtas na daan. Ang puso niya na minsang naligaw ay ngayon unti-unti nang bumabalik sa sarili. At sa kanyang pagpili, hindi lamang siya pipili para sa sarili, kundi para sa mga nilalang na natutong magmahal sa mundong akala nila'y walang lugar para sa damdamin. Sa pagsapit ng huling gabi bago ang buwan ng berde, si Heaven ay tahimik na nakaupo sa gilid ng lawa. Pinagmamasdan ang maliit na buto ng liwanag sa kanyang palad. At sa kanyang puso, unti-unti nang nabubuo ang desisyong magpapalaya sa kanya. Sa pagsapit ng huling araw bago ang buwan ng berde, bumalot sa buong kagubatan ang isang uri ng katahimikan na hindi pa nararanasan ni Heaven. Ang mga alitatap ay hindi lumilipad, ang mga dahon ay hindi sumasayaw sa hangin, at ang mga engkanto ay tila nag-aabang, hindi ng kasiyahan, kundi ng hatol. Lahat ay may kamalayang, isang desisyong malaki ang magaganap. Sa gitna ng kanilang mundo, sa ilalim ng pinakamatandang puno sa gitna ng clearing, itinayo ang bulwagan ng halili, isang dambuhalang bilog na altar na yari sa puting bato, at sa gitna nito ay ang luklukan ng panukala kung saan dapat ihayag ng sino mang nilalang ang kanyang huling pagpili. Isa itong lugar na hindi basta pinupuntahan. Dito lang nagaganap ang mga pinakamatitinding kasunduan, ang mga hindi na maaaring bawiin na panata. Maagang dinala si Heaven ni Azeron sa lugar na iyon. Tahimik ang binata, ngunit mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Heaven. Alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi siya dapat manghimasok sa pasyang ilalabas ng babaeng kanyang minahal. Sa buong buhay niyang walang hanggan sa mundong iyon, na yun lang siya nakaramdam ng pagkabog sa dibdib na tila hindi makontrol. Hindi dahil sa takot na mawala si Heaven, kundi dahil sa pananabik na baka, sa unang pagkakataon. Pumili ito hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Sa gitna ng bulwagan, pinalibutan ng mga pinuno ng engkanto ang luklukan. Nandun si Kalyon, si Daluhong at maging ang tagapagtanggol ng batas. Lahat ay tahimik. Lahat ay nakatingin sa kanya. Lumapit si Heaven, suot ang isang damit na simple. Isang puting telang ni hindi kumikislap gaya ng mga kasuotan ng engkanto. Ngunit hinabi mismo ng kanyang mga kamay mula sa hibla ng punong kanyang sinilungan noong una siyang dumating. Walang kurunang suot, walang alahas, pero ang kanyang presensya ay sapat para mapatigil ang lahat ng ingay. Sa kanyang mga mata, hindi na siya ang babaeng ligam. Siya na ang babae na dumaan sa pagkalito, pagkabihag at pagkatuklas ng sarili. At ngayon haharap siya sa buong mundo upang pumili. Tumindig siya sa harap ng luklukan ng panukala at humawak sa butil ng liwanag na ibinigay sa kanya ng pusong lupa. Marahan niya itong itinapat sa kanyang dibdib. Nang tumama ito sa kanyang balat, lumutang ang liwanag at bumalot sa kanya ng manipis na ulap ng enerhiya. Dito siya nagsimulang magsalita. Ako si Heaven. Ako'y isinilang sa mundo ng tao, ngunit dinala sa mundong ito ng mga engkanto. Hindi bilang panauhin lamang, kundi bilang pagsubok. Dito ko naranasan ang ligaya at aliw, ngunit pati rin ang pagkalito at ang pakiramdam na ako'y isang kasangkapan lamang. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, natutunan kong makinig sa sarili kong puso. At ngayon, dumating ako dito hindi upang humingi ng awa, kundi upang pumili. Huminga siya ng malalim. Lumingon siya kay Azeron na tahimik lamang na nakatayo. Ila handang tanggapin anuman ang maging desisyon niya. Tumitig siya muli sa harap
at muling nagsalita. Pinili kong bumalik sa mundo ng mga tao. May buluman mula sa mga engkanto. May mga napayuko. May mga nabigla. Ngunit hindi pa tapos si Heaven. Babalik ako, hindi dahil sa pagtalikod sa mundong ito, kundi dahil sa pangako kong buuin muli ang sarili ko. Ngunit hindi ako aalis na tulad ng pagdating ko. Babalik akong may dala, hindi ng kapangyarihan, kundi ng paghunawa, ng pagmamahal, ng alaala. Muli siyang tumingin kay Azeron at dito niya sinabi ang salitang pinakamasakit ngunit pinakatotoo. At sa bawat hakbang ko sa mundong aking pinagmulan, ikaw ang magiging alaala kong pinakamahalaga. Tahimik si Azeron. Wala siyang sinabi, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang luha. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil alam niyang pinili siya ni Heaven. Hindi upang sundan, kundi upang dalhin sa kanyang puso saan man siya mapadpad. At sa huling sandali, lumapit siya kay Heaven at marahan niya itong niyakap. Hindi kita pipigilan, Aniya, sapagkat ang pag-ibig ay hindi pagkakadena, kundi pagpapalaya. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang butil ng liwanag. Lumaki ito at naging isang pintuan ng liwanag sa gitna ng bulwagan. Alam ni Heaven, ito ang hudyat ng kanyang pag-alis. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa buong mundong naging tahanan niya. Sa mga mata ng mga engkanto, nakita niya ang pagtanggap kahit may lungkot. At habang lumalapit siya sa pintuan ng liwanag, muling dumaan sa isipan niya ang lahat ng nangyari. Ang ritual, ang sayaw, ang mga halik, ang yakap, ang mga luha, ang pagtanggat at ang pagmamahal. Pumasok siya sa liwanag na iyon, hindi na bilang taong tumatakas, kundi bilang isang babaeng pumili. At sa sandaling sumara ang pintuan, ang buong kagubatan ay napuno ng kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaang puno ng respeto. Sapagkat ang babaeng minsang tinawag na laruan ay nayon ang babaeng nagturo sa kanila kung paano magmahal sa gitna ng kalayaan. Sa pagpili ni Heaven, hindi lang isang mundo ang nabago, kundi ang mismong puso ng mga engkanto. Pagbalik ni Heaven sa mundo ng tao, hindi agad sumalubong sa kanya ang liwanag ng araw o yakap ng pamilya. Sa halip, isang malamig na kagubatan ang kanyang tinapakan, ang parehong lugar kung saan siya huling nakita, ngunit na yon ay parang banyaga na rin sa kanyang pakiramdam. Ang katawan niya ay nanatiling siya pa rin, ngunit mas magaan, mas matatag at may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang laman. Hindi siya agad umuwi. Naglakad muna siya sa paligid ng gubat. Inakikiramdaman ang pagbalik sa mundong minsan niyang tinalikuran. Sa bawat yapak, para bang may tinig sa paligid na bumubulong, hindi na tulad ng mahahalay na alingawngaw ng engkantong mundo, kundi mga paalala ng katahimikan, ng paglalakad ng mag-isa, ng dating buhay na puno ng tanong. Nang siya ay makabalik sa kanilang tahanan sa baryo, walang nakapansin agad sa kanyang pagbabalik. Hindi nagbago ang lugar. Ang mga kalsada ay pareho pa rin, ang mga bahay ay luma pa rin, at ang langit ay may parehong kulay abong bughaw. Ngunit siya, si Heaven, ay hindi na ang dating Heaven. Sa kanyang paningin napakalinaw ng lahat. Ang bawat galaw ng hangin, ang bawat huni ng ibon, ang bawat yapak ng mga tao sa lupa ay para bang bahagi ng isang sining na ngayon niya lamang tunay na nauunawaan. Pagpasok niya sa kanilang tahanan, nakita niya ang kanyang inang nakaupo sa silid, tahimik at tila pagod. Walang luha, walang sigaw, kundi isang mahigpit na yakap lamang ang sumalubong sa kanya. Sa yakap na iyon, walang tanong na binigkas. Tila ramdam ng ina na may pinagdaanan siyang hindi kayang ilarawan ng mga salita. Lumipas ang mga araw at sinimulan ni Heaven ang isang bagong yugto sa kanyang buhay. Hindi siya nagkuwento ng buong detalye ng kanyang karanasan. Ngunit sa mga mata ng mga tao sa paligid, alam nilang may malalim na pagbabagong nangyari sa kanya. Ang dating dalagang tahimik na parang laging nawawala sa sariling mundo ay naging isang babaeng matatag ang pananalita,
kalmado ang kilos, at may presensyang hindi basta-basta matitinag. Hindi siya muling bumalik sa gubat, ngunit araw-araw, tumitingin siya sa kakahuyan na tila ba hinihintay ang isang senyas o baka nagpapasalamat sa mundong minsan niyang naging tahanan. Habang siya ay nananahimik sa baryo, may mga gabi pa ring bumabalik sa kanyang alaala ang mukha ni Azeron. Ang mga titig nitong puno ng pangunawa, ang mga gabing nakahimlay siya sa bisig nito, ang mga usapang hindi kailanmang kailangan tapusin. Hindi ito sakit na nagpapaiyak, kundi isang uri ng pangungulila na may halong pag-unawa, na may mga pagmamahal na kahit hindi mo kasama araw-araw ay mananatili sa puso mo habang buhay. Sa kanyang mga panaginip, minsan ay nararamdaman pa rin niya ang kamay ni Azeron sa kanyang likod o ang malamig ngunit malambing nitong timig. At tuwing paggising, hindi na siya malungkot, bagkus may kapayapaan siyang nararamdaman. Kasi alam niyang hindi kailanmang nawala si Azeron, nananatili ito sa bawat tibok ng puso niya, sa bawat pagpili niyang maging totoo sa sarili. Sa loob ng kanyang puso, nagsimulang umusbong ang isang ideya, na marahil kaya siyang pinabalik ng pusong lupa ay hindi para putulin ang koneksyon, kundi para simulan ang tulay, isang tulay na mag-uugnay sa dalawang mundong matagal nang magkahiwalay. Kaya't nagsimula siyang magsulat. Sa mga pahina ng isang makalumang kuwaderno, isinulat niya ang kanyang karanasan, hindi bilang alamat, kundi bilang patotoo. At sa mga kabataang lumalapit sa kanya upang makinig, marahan niyang ikinukwento ang mga nangyari, sa paraang hindi nakakatakot, kundi nakakapukaw ng damdamin. At unti-unti ang baryong dati puno ng takot sa engkanto ay natutong makinig. Hindi upang sambahin ang di nakikita, kundi upang pakinggan ang sarili nilang damdamin at kilalanin na ang mga mundong pinanggalingan natin, kahit gaano pa kaiba, ay may pagkakapareho sa puso. Sa kanyang tahimik na misyon, isinulat ni Heaven ang isang panukala, hindi para sa mga Diyos, hindi para sa mga pinuno, kundi para sa pag-ibig. Isang panukala na kung saan ang mga tao ay muling matutong tumingin sa sarili nilang damdamin hindi bilang kahinaan kundi bilang lakas. At sa kabilang dulo ng kanyang panukala, isinulat niya ang pangalang hindi niya malilimutan, Azeron. Hindi dahil siya ang prinsipe ng mundong engkanto, kundi dahil siya ang nilalang na hindi siya kinadena, kundi tinulungan siyang pumili. Sa bawat pahina, sa bawat pangungusap, alam ni Heaven na sa mga salitang iyon, unti-unting nabubuo ang tulay. At balang araw, kapag handa na ang mundo, muling magtatagpo ang dalawang nilalang na hindi kailanmang nagkalayo sa tunay na diwa ng pagmamahal. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanmang natatakos sa pamamaalam. Ito'y nagpapatuloy sa bawat pagpili, sa bawat paghinga, sa bawat hakbang pabalik sa sarili. Isang buwan ang lumipas mula nang bumalik si Heaven sa mundo ng tao. Ngunit ang kanyang panaginip ay nanatiling nakatali sa mundo ng mga engkanto. Sa bawat gabi ng kanyang pagtulog, tila bumubukas ang isang pinto sa kanyang diwa kung saan muling nabubuhay ang alaala ng kagubatan, ng mga liwanag na sumasayaw sa hangin, ng mga tinig na kumakanta sa hangin, at higit sa lahat, ng mga mata ni Azeron na tila laging nakabantay. Hindi niya ito inaasam, ngunit hindi rin niya tinatanggihan. Para bang bahagi na ng kanyang kaluluwa ang mundong iyon, at sa bawat paghinga niya sa mundo ng tao ay dala-dala pa rin niya ang hininga ng kababalaghan. Ang kanyang pagkatao ay naging daluyan ng dalawang magkaibang daigdig, ng realidad at ng hiwaga, ng pagdurusa at ng pag-ibig. Sa baryo, unti-unti siyang naging bukal ng lakas at inspirasyon. Ang mga tao na dati palaging takot sa mga kwento ng engkanto ay ngayon natutong makinig sa kanyang mga kwento hindi bilang babala kundi bilang paalala. Paalala na may mga mundong hindi natin nauunawaan, ngunit hindi ibig sabihin ay dapat natin silang katakutan. At sa puso ng kanyang misyon, ipinapaalala niya na ang tunay na panganib ay hindi nagmumula sa mga nilalang na hindi natin nakikita,
undi sa paglimot natin sa sarili nating kakayahang pumili at magmahal. Sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin, likhang sining at mga lihim na dasal, unti-unti siyang nalhahabi ng tulay, hindi literal kundi isang ugnayang espiritual, isang pagsubok kung maaaring magkaroon ng pag-uunawaan ang dalawang mundong matagal nang pinaglayo ng takot at paghusga. Ngunit isang gabi, habang siya'y nasa kanyang lumang kubo, muling narinig ni Heaven ang mga huni ng hangin na hindi karaniwan. Isang bulong na pamilyar, isang tawag na matagal niyang hindi naririnig. Pumangon siya, tahimik at lumabas ng bahay. Ang buwan ay nasa gitna ng kalangitan, bilog at maliwanag. Ang mga bituin ay kumikislap na tila nakatingin sa kanya. Sa di kalayuan, sa gilid ng gubat na dati niyang tinatakasan, may liwanag na mahina ngunit malinaw. Hindi siya nagtanong kung ano iyon. Alam na niya, at sa bawat hakbang papunta roon, hindi na niya naramdaman ang takot. Sa halip, naroon ang kabog ng dibdib na puno ng pananabik, hindi dahil sa posibilidad ng pagbabalik, kundi sa pag-asang maririnig niyang muli ang tinig ng lalaking minsang minahal at patuloy niyang iniibig. Pagdating niya sa gitna ng liwanag, tumambad sa kanya ang isang nilalang. Hindi si Azeron mismo, kundi isang mensahero, isang engkantong babae na may mga matang kulay ng gabi at boses na parang agos ng ilog. Inilahad nito ang kamay at mula roon ay lumutang ang isang maliit na butil ng liwanag. Gaya ng ibinigay sa kanya ng pusong lupa, ngunit mas maliit, mas personal. Ito'y hiling, wika ng engkantada, mula sa kanya. Hindi siya nagtanong kung para saan o bakit ngayon lamang ito dumating. Alam na niya ang ibig sabihin. Ang butil ng liwanag ay isang paanyaya, hindi upang bumalik, kundi upang magpanibago. Hindi upang iwan ang mundo ng tao, kundi upang dalhin ang mundong engkanto sa mundong ito. Isang panukala ng pag-iisang dibdib. Isang pagsasanib ng dalawang kaluluwa na dati pinaglayo ng batas at panahon. Kinabukasan, gumising si Heaven na may bagong lakas. Sa puso niya ay may malinaw na pasya na ang kanyang pagmamahal ay hindi dapat manatili sa alaala. Dapat itong maging buhay, maging puwersa, at maging gabay sa bagong anyo. Nagsimula siyang maghanda para sa isang ritual. Hindi ito gaya ng mga pista ng engkanto. Wala itong musika o sayaw. Wala itong palamuti o halakhak. Isa lamang itong tahimik na pagtitipon sa gitna ng kagubatan, kung saan siya'y tatayo sa pagitan ng dalawang mundo at ipapahayag ang kanyang panata. Ipinatawag niya ang mga matatanda sa baryo, ang mga batang nagtataka at ang mga naniniwalang may higit pa sa mata. Doon sa harap ng lahat, ikinuwento niya ang kanyang karanasan, hindi bilang kwento ng takot, kundi bilang kwento ng pagtanggap, ng paglaya at ng pagmamahal. At sa wakas, sa gitna ng seremonyang tahimik ngunit malalim, inilabas niya ang butil ng liwanag. Itinanim niya ito sa lupa, sa mismong lugar kung saan siya unang nawawala. Sa pagtama ng kanyang palad sa lupa, sumiklab ang banayad na liwanag sa paligid. Mula sa butil ay tumubo ang isang maliit na puno. Manipis ang tangkay, berde ang dahon, ngunit ang mga ugat ay kumikislap. Ito ang simbolo ng kanyang pag-ibig kay Azeron. Hindi na nila kailangang magsama sa iisang mundo, sapagkat sa punong iyon magsasalubong ang lahat. Ang alaala at pag-asa, ang engkanto at tao, ang lumipas at ang paparating. Sa paglubog ng araw, nakatayo si Heaven sa tabi ng punong iyon, tahimik ngunit buo. Sa kanyang tabi, kahit walang pisikal na presensya, ramdam niya si Azeron. Hindi na sila magkasama sa katawan, ngunit ang kaluluwa nila ay iisa na. At sa pamamagitan ng punong iyon, nabuo ang sagradong pagtali. Isang pag-iisang dibdib, hindi sa harap ng altar, kundi sa harap ng dalawang mundo ngayon ay may tulay na binuo mula sa katapatan ng damdamin.
isang kasal na hindi kailangang sambitin sapagkat ang mismong katahimikan ang nagsalita para sa kanila. Lumipas ang mga taon at ang maliit na punong itinanim ni Heaven sa pusod ng kagubatan ay lumaki sa paraang hindi maipaliwanag ng mga taga-baryo. Ang mga dahon nito ay may kulay na bahagyang kumikislap tuwing gabi at ang hangin sa paligid nito ay palaging malamig ngunit banayad, parang palad na marahang humahaplos. Hindi na ito basta ordinaryong halaman, kundi isang sagradong puno na pinaniniwalaan ng marami ay tahanan ng isang lihim. Lihim ng isang pag-ibig na minsang inakalang hindi maaaring magtagpo sa dalawang magkaibang mundo. Ngunit para kay Heaven, ang punong iyon ay hindi simbolo ng paghihiwalay kundi ng paglalim ng isang pangako. Hindi siya kailanman muling bumalik sa mundo ng mga engkanto sa pisikal na anyo, ngunit sa bawat araw ng kanyang buhay, dala-dala niya ang mensahe ng mundong, ang kahalagahan ng pagpili, ng paggalang sa damdamin, at ng paglaya mula sa pagiging isang nilalang na pinapagalaw lamang ng iba. Mula sa simpleng buhay sa baryo, naging tagapayo si Heaven. Hindi sa anyong lider o pinuno, kundi bilang tahimik na gabay ng mga nawawala sa sarili. Ang mga kabataang nalilito sa pagkatao, ang mga matatandang tila na wala na ng saysay, at ang mga inang umiiyak gabi-gabi sa kawalan ng direksyon, lahat sila'y natutong kumapit sa kanyang mga salita. Hindi niya ibinibigay ang sagot. Sa halip, tinuturuan niya silang makinig sa sarili nilang tinig. At doon, sa gitna ng mga kwentuhang puno ng luha at pananahimik, unti-unting nahihinog ang bunga ng punong itinanim niya. Hindi sa sanga, kundi sa puso ng bawat taong natututuring pumili. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa paanan ng kanyang punong alaala, tinanaw niya ang langit. Ang buwan ay buo at maliwanag. At sa paligid ay may mga bituing parang sumasayaw. Sa kanyang dibdib ay may payapang damdamin. Hindi niya kailanman kinalimutan si Acheron. Ngunit hindi rin siya nanatiling bihag ng pangungulila. Sa halip, pinili niyang alagaan ang alaala nito sa paraang makabuluhan, sa paggawa ng kabutihan, sa pagyakap sa mga nawawala, at sa tahimik na pagbabahagi ng isang pag-ibig na lumampas sa katawan, sa hangganan at sa takdang panahon. At sa isang panaginip na tila higit pa sa panaginip, muling lumitaw si Acheron. Nakasuot siya ng kasuotang gawa sa liwanag at ulap at ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng lambing. Hindi siya nagsalita. Sa halip, lumapit siya kay Heaven, inilahad ang kamay at magkahawak silang tumingin sa langit. Sa pagitan nila, walang salitang kailangang bitawan. Sapagkat ang lahat ay naipahayag na sa mga taon ng pagtanggap sa mga panahong pinili nilang ipagpatuloy ang pagmamahalan, hindi bilang paghahabol kundi bilang pag-iral. Sa paggising ni Heaven, may luha sa kanyang mata, ngunit ang kanyang labi ay may ngiti. Hindi ito luha ng lungkot kundi ng pasasalamat. Pasasalamat na minsan sa kanyang buhay, minahal siya ng isang engkanto, hindi dahil sa kanyang katawan, kundi dahil sa kanyang puso. At sa pagmamahal na iyon, natutunan niyang buuin ang sarili niya, mula sa pagiging isang laruan ng kagustuhan hanggang sa pagiging isang babaeng may paninindigan, pagmamahal at kapayapaan. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pagbabalik, kundi nagpatuloy sa bawat taong natututo ring magmahal ng totoo. At ang punong itinanim niya, na ngayoy kilala bilang puno ng dalawang kaluluwa, ay patuloy na lumalaki. Hindi lamang sa taas, kundi sa dami ng pusong natututo sa ilalim ng lilim nito. Sa mga gabing tahimik, may mga nagsasabing maririnig pa rin sa hangin ang dalawang tinig, isang babae at isang engkanto, na magkasabay na humahaplos sa kalikasan, hindi upang bumalik kundi upang manatiling gabay ng mga pusong nawawala at naghahanap ng liwanag. At sa gitna ng mundong puno ng ingay at alalahanin,
nanatiling buo ang alaala ng isang kwentong nagsimula sa kagubatan, nagdaan sa ligaw na pagnanasa, umusbong sa tunay na pag-ibig, at nagtapos sa payapang pag-iral ng dalawang pusong pinili ang isa't isa, sa paraang walang salunat sa kalayaan ng bawat isa. Isang kwento ng pag-ibig na hindi kailangang ipagsigawan, sapagkat sa mismong katahimikan nito, nariyan ang tunay na kapangyarihan.